Baka biglang lumundag eh. Kita mo? Meron? Meron? Ayun! Shoot! Sa wakas, nakita na namin ang pamosong peste ng New York. Para sa residenteng ito, hindi na kailangan umakyat para makatikim ng fast food. Tila okay na ang chichirya. Pero ayon sa mga eksperto, fried chicken ang paboritong pagkain nila. Tama yung babae. Pagbaba namin dito sa Nostran Station, nakakita kagad kami ng daga. Norway rat ang tawag sa uri nila sa New York. Ang dalawang ngipin sa harapan ay halos sintigas ng bakal at laging kailangang hasain. Kaya bukod sa pagkain, maraming nangangat-ngat ang daga. Tulad din sa atin, delikado ang tumambay sa riles. Malabo ang paningin ng mga daga, pero matalas ang pang-amoy at pandinig. Bawat butas na yan, daanan papunta sa mga lunggak. Habang kumukonte ang mga tao, naglalabasa naman sila. Totoo kaya ang sinabi ni Robert, na lalaban lang ang daga kapag na-corner sila. Nag-eksperimento kami ng cameraman kong si Egay Navarro. Ang karamihan nagpahabol lang. Pero ang isang ito, tila handang makipag-away. Even if you go down to the next end, you'll see about 1,000 of them. Go down to the last staircase. May tip na naman ng mga rat sighting. Pero madaling araw na at alam naming may panahon pa para makaharap muli ang mga daga ng New York. Ang pinakamalawak na bahagi ng Manhattan ay hindi ang mga avenue ng skyscrapers, kundi ang Central Park na nasa sentro ng siyudad. Bukod sa mga dumaraan at nagpapalipas oras dito, iba't ibang hayop din ang makikita sa Central Park. Kasama na ang pinsan ng mga Norway rat. Tulad ng daga, ang squirrel ay may matatalas na ngipin na kailangan laging hasain. Ngunit di gaya ng daga, bihirang lumayo sa parke ang squirrel. Kaya walang nagagalit o natatakot dito. Ang daga naman, gumagala kahit saang may tao, lalo na sa libo-libong restoran ng siyudad. Ang sarap kumain, pero hindi lang tayo ang nasasarapan sa pagkain natin. Nasa pusod ng Manhattan ang Elvis Turo-Turo. Pinoy na Pinoy ang luto rito, pero hindi lang sa mga Pilipino popular ang kainan. Meron kaming exterminator. Isang rason ang regulasyon sa New York ng Department of Health, every other week
or twice a month ang exterminator. You're required by the Department of Health. Pag nagdito ang inspector, tinitingnan yung logbook. Ah, may logbook. Itong sa Elvis Turo-Turo, talagang regular ang extermination dito. Hindi lang dito. Lahat ng restaurant. Lahat. Sa restaurant, everybody. Mula noong naganap ang 9/11 sa New York, lalong humigpit ang batas ukol sa daga dahil maaari raw itong gamitin ng mga terorista sa pagpapakalat ng epidemya. Ang peste sa mga restaurant, negosyo naman para sa isang malaking industriya. Si Del Centeno, tubong Noveliches, rat exterminator sa New York. Good. Gel? Yes. Kamusta po? Mabuti. Good. Yeah, thanks. Exterminating. Oh, so, dito ka na mag-exterminate ngayon? Oo, mag-exterminate ngayon. Okay. Ito ang aming kliyente. Magandang hapon din. Ang sindelo. Wala ko kayo nakitang taga o Sa basement. sa basement. Isa, panlaban sa... Hindi, may traffic ba doon? Meron na po tayong pruweba. Ayan po ang mga kinain nila. Ayan po ang kanilang tinangay at nila. Ito, So, sa Pilipinas, ito na rin ang trabaho niyo? hindi nga. Wala naman yun sa Pilipinas. Natutunan niyo lang dito? Opo. Sa butas na yung maliit na yon, isang pindot lang. Saan sila namamatay? Ito, Dito rin sa loob. dito sila dumadaan sa loob. Ngayon, dahil nadlakaran na nila yung ano, yung Sa akin nakatay. nalakaran nila yung powder, ngayon pupunta sa katawan nila yon. Maglilinis sila ng katawan. Para ba yung kapatiran? Naglinis kayo, linisan kita, ganon. Yun, gahawa-hawa na yon. Tapos pagkahawa-hawa na, yun, mamatayin sila. Malaking problema ang daga sa New York. Dahil unang-una, pinanggagalingan nito yung mga basura. So, kanya kailangan ma-eradicate. At saka hindi naman pangkaraniwang sakit ang dala ng daga eh. Ang mga dala nila ay talagang deadly. Nakamamatay talaga ang sakit eh. Pwedeng ubusin isang populasyon. Pwedeng ubusin isang, kunyari sa atin, baryo, dito, town. Well, masasabi kong kalaman ng daga. Pero, ika nga, when it comes to commercial o kung ano, sa business, nakampiri namin sila eh. Yun. Kasi, kumikita kami sa kanila din. Umaabot daw sa $150 o mahigit 6,000 piso ang bawat bisita ng rat exterminator. Bukod kay Elvie, may isa pang kliyente si Del sa araw na ito. Si Perry Mamaril, laking Baguio, chef na ngayon sa mamahaling restaurant sa Manhattan. Minsan na raw siyang lumabas sa programa ni Martha Stewart. Bangus. From Sarangani. Mahilig din magluto si Perry sa kanyang lungga sa Brooklyn. Magandang hapon, everyone. Kumusta ho? Kumusta? Ito, buti. Kumusta naman? Si Del. Mary. Mary, kumusta ka? Terry, Howie, man. Oh, si Brownie. Brownie. Wow. Oh. Meron din ako si Valentina, tsaka si Valentina. Iba raw ang technique ng extermination sa mga apartment. Ito yung nilalagay ng mga bait sa loob. Uli. Uli, kamay. Okay na bait ba ka? Pinakamasarap na bait. Hindi ako ng kain. Mulutan yan eh. Kain. Perhaps on.
I never want to cook. Pag alis ng exterminator, tuloy ang paghahanda ng master chef. Cheers.